day and happiness life, mga ka-life dreams. So sa video ito, today I will encourage you, I will open kabuhayang OFW. What is the OFW? Dapat magnegosyo. So may mga video ako right now dito na ipapakita. Ito pong video ito. Bali yung video ito guys, is nag-start po kaming magbukas ng sari-sari store kasi nung time ng pandemic, kailangan po magkaroon tayo ng extra kabuhayan. So ito, binuksan namin nung time ng pandemic. So praise God, until now, buhay pa rin po ang ating tindahan. Hindi lang siya ganun kalaki, pero ang mahalaga, meron po siyang daily income. Tapos, hindi po dry ang ating tindahan. Kasi pag emergency, wala kami pagkain sa pamilya, pwede na tayong kumuha sa ating tindahan. But soon, papalitan po natin yan para babalik pa rin po ang tinatawag natin na pagbebenta. Iikot po, magkakaroon ng cycle. Hindi yung mag-dry out siya. So, ito po yung tindahan ng aking asawa na minamanage niya sa Pilipinas. So, I hope na gustuhan niyo po yung, ayan po, pakita ko po sa inyo guys. Yan. So, yan yung tinatawag natin na kailangan natin magsumikap. Kailangan natin magkaroon ng tinatawag na pagsusumikap na hindi lang tayo mag-steady sa ating solo income or one income. Sa hirap ng buhay today, kailangan po is meron pa tayong other source. Katulad yung sahod natin, kung pwede pang gamitin sa ibang paraan, gamitin po natin. At take note, ang tindahan po, maganda yan. Kasi, una, yung refrigerator mo magagamit mo, pwede ka magtinda ng dry goods, ice candy, at yung mga yelo, di po ba yung mga soft drinks, yan, maganda rin po yan sa tindahan. Another thing po is, yung space, hindi ka na kailangan magrenta kasi yung space ng tindahan namin is nasa harapan lang po ng bahay namin. Maliit na part, pero tabing daan naman po yun. Kahit pa paano may mga dumadaan at meron namimili. Okay po. And then, another thing po also, nakapag-start na rin po tayo ng livestock. Yung livestock po na ito yung Rhode Island Chicken. So, yung Rhode Island Chicken po na ito is binili ko po ni Chana Sisiw pa lang before. Tapos hanggang sa pinalaki po namin hanggang 7 months, nagkaroon na po siya ng eggs, and nagkaroon na po siya ng mga fertilized eggs. So, nag-start po ako bumili ng maliit na incubator before, around 600, 700. Tapos nakapag-start kami ng incubating hanggang sa kahit pa paano may napipisa, may na-hatch, may nadadagdag po sa bilang ng manok. Hanggang sa dumami na po ang ating mga manok. Hindi naman siya ganun kadami, but we are controlling kasi backyard farming lang po yung tinatarget ko. Kasi in future, magkakaroon po tayo ng tinda ng RTL. So, magkakaroon tayo ng table eggs, fertilized eggs, chicken, sisiw, or mga meat production po. Pwede na rin po tayong gumawa also ng mga loam soil kasi yung dumi ng manok is magagamit natin pang mix fertilize sa lupa. Pagka magkakaroon tayo ng mga magaganda at malulusog na halaman in future also. Part po yan ng mga gusto kong negosyo. So, I'm hoping na itong papakita ko sa inyo is ma-encourage kayo mga ka-OFW. You can start up sa bahay nyo lang, sa bakuran nyo lang, para kahit pa paano magkaroon po ng tinatawag natin na purpose ng ating mga sahod. Para hindi po tayo maging dry. Huwag po natin kalilimutan, hindi tayo pang habang buhay na OFW. And I hope makatulong ito at ma-encourage kayo. Ma-empower kayo sa reality ng buhay. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click subscribe. Click notification bell, i-on mo na para updated ka sa mga upload natin video. I hope you like it and thank you so much for watching. This is your Ka-Life Change. Don't forget to subscribe. Welcome to Kwentong OFW, Kabuhayang OFW. What is na OFW? Dapat may negosyo from Life Change OFW Journey. And welcome to my YouTube channel! Follow na rin po kayo sa aking FB Reels, Leonardo San Juan Pulintan. Matatagpuan niyo po yan sa FB of course. So, and TikTok din natin meron na rin po tayo. So, Leonardo Pulintan lang din po. Nag-start pa lang ako sa mga multimedia na yun kasi looking forward to monetize also extra income din yan, di ba? So, thank you so much muli. God bless and bye-bye!